ng 5,000 na katao. So imagine, paano kung walang nag-volunteer para ibigay yung 5 pieces niya na tinapay at 2 isda? Makakakain po ba silang lahat? Hindi, di ba? So ito po yung story. So when Jesus heard what happened, he withdrew by boat privately to a solitary... Mali. Wait lang po. Ayan. So when Jesus heard what happened, he withdrew by boat privately to a solitary place. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the town. So imagine mga kapatid, sinundan siya ng mga tao. When Jesus landed, he saw a large crowd. He had compassion on them and healed their sick. So mapapansin natin mga kapatid, nag-ministry si Jesus doon. As evening approached, so imagine, maghapon siya nagpipreach at paggabi na, the disciples came to him and said, "This is a remote place and it's already getting late. Send the crowds away so they can go to the villages and buy themselves some food." Jesus replied, "They do not need to go away. You give them something to eat." So sometimes mga kapatid, sa buhay natin, may ganyan din tayo may crowds. Imagine, 12 kayong disciples, meron kayong 5,000 crowds. Anong gagawin nyo? So ang unang solusyon po ng mga disciples, sabi po dito, ang una nilang is to send them away. So sometimes mga kapatid, meron tayong pinagdadaanan, sabi nga kanina, marami tayong pinagdadaanan, meron tayong 5,000 problems. Ang dami. Ang gusto mong gawin, Lord, send them away. Send them away. Send the crowds away so they can go to and buy themselves some foods. Alam nyo sa ibang, wait lang. Sorry. Sa ibang sa ibang part po, sabi diba, send them away. Pangalawa sabi po ng disciples, send us away. So minsan, pag may pinagdadaanan tayo, gusto nating, Lord, aalisin mo na, tanggalin mo na. Pero alam niyo mga kapatid, sa story na to, isa rin sa natutunan ko na gusto ng Lord, harapin natin yung 5,000. Tingnan niyo po. Ang sabi po ng disciples, ang sabi po ng disciples, Lord, ang meron lang po kami ay, ang sabi lang niya, Lord, meron lang kami dito is 5 loaves of bread and 2 fish. So imagine, ang problem is 5,000, ang meron lang sila is 5 piraso lang ng tinapay at 2 isda. Alam mo, sabi ng Panginoon is to bring them here to me. So sometimes mga kapatid, yung pinagdadaanan natin sa buhay, gusto ng Panginoon is i-offer natin sa Kanya kung ano lang yung meron tayo. So ang Panginoon natin, meron pa akong napakinggan, minsan inisip mo na you are not enough, what you have is not enough, pero nakalimutan natin, Diyos nga pala yung pinaglilingkuran natin. Ang Diyos natin is more than enough. Minsan nag-worry tayo, nag-aalala tayo sa kalusugan natin, sa finances natin, sa sitwasyon ng buhay natin, na nakalimutan natin that our God is more than enough. So ano pong nangyari nung in-offer nila yon, yung 5 tinapay at 2 isda? Sabi, and He directed the people to sit down. Ito yung meron tayo, sit down. And sit down on the grass, taking the 5 loaves and the 2 fish, looking up to heaven. So imagine, sinurrender kung ano lang po yung meron siya, in-offer po sa Panginoon. He gave thanks and broke the loaves. Then He gave them to the disciples, and disciples gave them to the people. So they ate. They all ate and were satisfied, and the disciples picked up 12 baskets fulls of broken pieces that were left over. So yung in-offer nila mga kapatid na 5 tinapay at 2 isda,
Pinadami ng Panginoon at mayroon pang may sobra pa. So ano po ba mangyayari kapag in-offer natin sa Panginoon kung anong meron tayo? Sinabi ba ni Jesus doon, o sige, disciples, mamalengke kayo sa pinakamalapit na palengke, magluto kayo at pakainin yung 5,000. Hindi, mga kapatid. Ginamit ng Panginoon kung ano lang po yung in-offer sa Kanya. So ano pong nangyayari kapag ginamit ng Panginoon kung anong meron tayo? Number 1 po is, ayaw. Number 1 is, Jesus can use your little. So maraming Kristiyano nagtatakot mag-offer sa Panginoon ng talent, nag-offer sa Lord ng, nahiyang mag-offering. Kasi konti lang, Lord eh. Nakakahiya naman. Alam niyo mga kapatid, ang unang tithes ko is 10 pesos a day. Baon ko yun eh, 5 days eh. 5 days ako may baon. So that is 50 pesos. Minsan may tira pa. In-offer ko yun sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, from there yung 10 pesos ko pinadami ng Panginoon. Diba? Mamaya may offering and tithes. Ano po ba yung kaya nating i-offer sa Panginoon? So number 1, kahit ano pa yan na i-offer natin sa Panginoon, kaya niyang paramihin. Naalala ko na nag-start ang church, Lord, wala akong talent eh. Nagsusulat lang ako ng lyrics sa Manila paper kasi bago wala kaming projector. So lahat ng kanta sinusulat ko sa Manila paper tapos change song. Lipat na, parang nasa classroom. Tapos walang nag-a-attendance. Nag-attendance ako. Tapos walang nag-ano sa mga bata, nagturo ng mga bata. Walang nag-ayos sa mga youth. Tapos wala kaming musician. Nangihiram. Nag-aral ako mag-gitara. Imagine mga kapatid, from nagsusulat ng Manila paper, pinadami ng Panginoon yung kaya kong gawin para sa Kanya. So tayo mga kapatid, ano po ba yung kaya nating i-offer sa Panginoon? So hindi po ako nagsasuggest na pera lang. Kung anong meron ka, kung anong may lakas ang meron ka, kaya pong paramihin ng Panginoon. So the boy only had a small lunch. Isa pa pong pag-a-analyze sa story, hindi po tumitingin sa ang Panginoon kung anong edad mo, anong natapos mo, anong antas mo sa buhay. Ang ginamit ng Panginoon, kung nagpunta po kayo ng kingdom builder, kingdom provider, ang kingdom provider that time is yung bata. Sabi dyan, the boy only had a small lunch. Yun na lang yung kakainin niya eh. Yun yung meron siya. Pero ang ginawa niya mga kapatid, binigay niya sa Panginoon. Shinare niya. But he was willing to surrender it to Jesus. So what seemed little in human eyes became more than enough in the hands of Christ. Isa pa po, minsan, tinuturuan tayo ng Panginoon na magbigay. Nakakilala po ba kayo ng tao sobrang ganon? Sobrang hindi, akin lang to eh. Alam niyo po ba yung taong akin lang to, Lord? Yung blessing niya para sa kanya lang din. Sakto lang sa kanya. Pero pag katulad ng bata, natuto tayong ibigay sa Panginoon kung anong meron tayo, paparamihin ng Panginoon kung anong bibigay niya sa atin. Sobra-sobra pa. So Jesus does not require abundance before He can move. May mga tao, ay, tsaka na ako magbibigay pagka mayaman na ako. Lord, tatayan mo na akong loto Pag nanalo ako, promise, nagbibigay ako. Hindi mga kapatid. He multiplies whatever we surrender to Him. Alam niyo po ba ang Diyos is a multiplying God? Magbasa kayo ng Bible. Ayaw niya ng madami. Naalala niyo po si Gideon? Di ba, ang dami niyang kawal eh. Di ba, ilang libo, daang libo. Pero ang ginamit ng Panginoon, 300 lang. Kasi gusto ng Panginoon makita ang kapangyarihan niya sa buhay natin. So, small obedience can produce big miracles. So, hindi kailangan madami. Ang kailangan, mga kapatid, ay ang pagsunod natin sa Panginoon. So, Jesus can multiply what you place in His hands. So, tanong ko mga kapatid ngayon, ano po bang naisurrender na natin sa Panginoon?
ano na po bang nailagay natin sa ating Panginoon? Sabi po kanina ni Jesus, bring them to me. Hindi po niya question, bakit ayan lang? Ang daming tao, bakit ayan lang yung nag-offer? Hindi. Ang sinabi ng Panginoon is to bring them to me. So, number 2 po is, number 1, kayang gamitin ng Lord yung kakaunti mo. Number 2 po is, Jesus meets you in your breaking and gives breakthrough. So, minsan nakala mo, Lord, wala nang pag-asa. Hindi ko na kaya. May mga tao pa, mula nung naging Christian ako, nagkaroon akong problema. Diba? Dumaming problema ko, hindi man ako problemado dati. Pero alam niyo mga kapatid, in our breaking, tinuturuan tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. Diba? Minsan, ang tatag mo kasi malakas ka. Kapag tinanggal lang ng Lord yung lakas mo, sa kaninong kakapit? Sa Panginoon. Pag tinanggal ng Lord yung source of income mo, kaninong kakakapit? Sa Panginoon. So, itong story na to, mga kapatid, tungkol naman siya sa mangingisda. So, si Peter, mga kapatid, nikot na magdamag, Lord, wala talagang huli. Wala talagang isda. Kumbaga sa atin ngayon, Lord, wala talagang benta. Wala talagang kliyente. Wala talagang sahod. Wala talagang pambayad ng kuryente. Wala talagang pambayad ng tubig. Sabi po ni Peter, Lord, inikot na namin lahat all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the net. So imagine, pag hindi bumalik si Peter sa dagat at naghuli ulit ng isda, makakakuha po ba siya? Hindi. So nakita niyo mga kapatid, ginamit ng Lord si Peter, hindi nung victorious siya, kundi nung durog na durog siya, walang-wala siya, ginamit siya ng Panginoon. So katulad natin mga kapatid, wala. Katulad natin, Peter was exhausted, discouraged,